To ang simpleng maling pagkatok na nauwi sa malagim na pangyayari. Siya si Yoshihiro Hattori, 16 years old na isang Japanese student na nasa Amerika bilang isang exchange student. Siyempre, iba yung kultura sa Amerika nga doon sa Japan, kaya nga itong si Hattori gusto nga niyang ma-experience lahat kabilang nga dito yung Halloween sa Amerika. October 17, 1992, on the way si Hattori sa Baton Rouge kasama ang kaibigan niyang si Web Haymaker para umattend ng isang Halloween party. Sobrang excited nga si Hattori kasi first time niya to, kaya naman nag-costume din talaga siya na nakapang tuxedo siya inspired from John Travolta sa movie na Saturday Night Fever. Nga lang ang problema, hindi sila sigurado kung nasaan yung bahay kung saan gaganapin nga yung party, kaya naman nagpaikot-ikot nga muna sila. Around 8 PM, dito nga sila hihinto sa tapat ng isang bahay na inakala nilang nandoon nga yung party na pupuntahan nila, pero hindi pala to yung bahay na yon. Dito na nga sila kumatok at nag-doorbell pero wala ngang nagbubukas. Alis na sana sila pero dito nga may lumabas na tao doon nga sa loob ng bahay at ito nga si Rodney Pierce. Tinawag kasi siya ng asawa niya na natakot daw siya kanila Hattori and Haymaker nga at dito na nga niya tinawag nga si Rodney para kumuha ng beng-beng. Dala-dala yung beng-beng, sinigawan nga ni Rodney si Hattori ng freeze para hindi nga ito gumalaw pero hindi nga ito naintindihan ni Hattori kaya naman lumapit pa nga rin siya kay Rodney para makipag-usap sana. Sabi nga ni Hattori kay Rodney na, "We are here for the party." Pero walang ano-ano, dito na nga binengbeng ni Rodney si Hattori na agad niyang nagpawala sa buhay nito. Hanggang nagkagulo doon sa paligid kung saan dumating din naman agad yung mga pulis kung saan inaresto din naman agad nila si Rodney. Suhan siya kasi nga nagkamali lang naman ang bahay na kanatukan itong sila Hattori and Haymaker and hindi naman sila nanggugulo so alam mo yon, bakit siya kailangan mang beng-beng? Sa naman ng mga abogado nga ni Rodney, may karapatan daw si Rodney na protektahan nga yung bahay niya na obviously stupid argument given na kumatok lang naman sila Hattori Yun pa nga kay Rodney, akala daw kasi niya may masamang plano itong si Hattori at yung kaibigan niya kaya ginawa daw niya yung ginawa niya na sobrang stupid na dahilan. Kami namang kumakampi nga kay Hattori kung saan sinasabi nga nilang nagdadahilan nga lang daw itong si Rodney and malaki daw yung tsansa na ginawa niya yung ginawa niya dahil nga Asian etong si Hattori. Di mo nga rin daw masisisi si Hattori na lumapit pa nga rin siya kay Rodney kahit sinabihan na nga siya nito ng freeze kasi nga malay ba niya kung ano yung ibig sabihin ng freeze since taga-Japan nga siya. Dagdag pa nga ng mga magulang ni Hattori, malabo daw yung mga mata ni Hattori and gabi daw nung nangyari yon so baka hindi daw niya nakita yung beng-beng and also daw baka daw inakala ni Hattori joke-joke lang kasi nga pa-Halloween na rin nun Ang nakakagalit dito pagdating nga doon sa dulo, nahatulan ng not guilty itong si Rodney at tuluyan nga siyang nakalaya habang si Hattori ay nasa ilalim na nga ng lupa. Tatalo sa unang laban nila, hindi naman sumuko yung mga magulang nga ni Hattori at nilaban nga nila ulit yung kaso nga ni Hattori and makalipas nga ang ilang taon, nanalo sila kung saan tuluyan na nga naging liable si Rodney sa pagkawala ni Hattori. Dagdag pa dito, kailangan ngang magbigay ni Rodney ng pera nga sa pamilya nga ni Hattori at ang nakakagalit nga dito, hindi niya rin ito binayaran ng buo. Ayon sa mga pulis, nagsisisi naman daw si Rodney sa nagawa niya kesyo kinabahan lang daw talaga siya nung gabi na yon at humihingi nga siya ng tawad na ang sabi nga niya, "I'm very sorry that any of this ever happened. I messed up, I made a mistake." Di pa rin naman sumuko yung mga magulang nga ni Hattori kung saan bumuo nga sila ng isang petition para higpitan nga yung pagkakaroon ng beng-beng sa Amerika na naipasa naman pero obviously hindi naman ito halos nasusunod. Personally, malaki din naman din yung kasalanan ng asawa nga ni Rodney kasi nga eksahirada siya and alam mo yon, ginatungan niya yung pagiging bayolente ng asawa niya. I know, delikado din naman talaga sa Amerika pero kung sana naging kalmado sila, nakapag-usap ng maayos and everything, then panigurado buhay pa si Hattori. Baka nakagraduate pa siya, nakabalik sa pamilya sa Japan, and who knows, baka nga may pamilya na rin siya ngayon. Puro ang lesson na lang din dito, huwag tayong masyadong pabigla-bigla, huwag magpapadala sa nararamdaman, and pag-isipan palagi yung sitwasyon and mga gagawin mo bago ka may gawin kasi yung simpleng desisyon or pagkakamali, merong malaking epekto na posibleng bumago sa buhay mo or sa buhay ng ibang tao.